Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay ginugunita natin ang pagpapakasakit ni San Juan Bautista at pagpapasalamat sa ating ika-40 taong kaarawan. Upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa Makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, niloob mo sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista. Ang kanyang pagpapakasakit para sa matatak mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatahungan ay amin namang dibdibing mapanindigan sa pananalig sa iyong aral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mo ang mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang singtibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan.
Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang ari-arian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Reverendo Padre Herbert Bacani, ang ating minamahal na kura paroko na nagdiriwang ngayon ng kaniyang ika-4 na pong kaarawan. 14 sana sabi ko. Teenager pa. At ang ating sangguniang pastoral, pinangungunahan ni Dr. Liza Beata Cruz, at mga kapatid sa pananampalataya, magandang hapon po sa inyong lahat. At happy birthday, Father Herbert. Nang niisip ko nung una kung sinong ipadala sa inyo bilang kura upang mabigyan muli ng sigla ng inyong parokya, talagang pinag-isipan ko kasi mukha yatang pihikan kayo, no? At talagang gusto nyong pari na nagpapasigla sa inyong pananampalataya. Hindi ko naman kayo sinisisi sapagkat yan din ay karapatan ninyo na magkakaroon ng talagang nagpapasigasig sa inyong pananampalataya. Kaya inisip ko, kailangan siguro ng mga taga-marungko ng isang paring bata. Yung yung masigla pa, no? At yung marami pang mga plano na ipapagawa o ipapaayos dito sa parokya sapagkat ito naman ay quasi parish pa lang at kinakailangan ng marami pang gawain katulad ng simbahan, kumbento, at marami pang iba. Ay inisip ko po, si Father Herbert Bacani, kasi nung mga panahong yun, he was only 38 years old. Ilang taon ka na ba dito, Father? 1.5. So mga 38.5 pa lang siya at that time. At hindi naman ako nasipayo ng ipinadala siya rito at kaagad-agad ay marami kayong pagbabago na naranasan. Isa na doon, gumanda kaagad ang inyong simbahan at sumaya ang inyong mga mukha. Yung mga mukha kasi yung una ang haba, no? Ay ngayon ay medyo magaan. Salamat sa Diyos at salamat kay Father Herbert sa kanyang pagiging mabuting pastol at hindi naman ako nasipayo sa aking expectation. At salamat din sa inyo, sa inyong pagtanggap at pagtulong sa kanya upang mabuo ang inyong malaparokya at maipagpatuloy ang mga gawain upang maging matatag ang pundasyon ng parokyang ito. Isang bahagi ng risgo bilang isang pari ang either tanggapin o itakwil ng mga tao sapagkat yun ang bahagi yun ng job description ng isang pari. In the first place, kahit ang mga tao ay merong pananampalataya, andyan pa rin yung pagiging tao na kapag sinasabihan at pinapaalalahanan sa mga turo at aral ng ating Panginoon, humanly speaking, meron tayong resistance, di po ba? Lahat naman tayo ganun eh. Kasi meron tayong pita ng laman. Yan yung ginamit ni San Pablo sa kanyang sulat, Letter to the Romans. And itong pita ng laman ay siyang nag-uudyok
upang itakwil natin ang mga kautusan ng ating Panginoon. Kung balikan natin sa Old Testament, nung ang mga Israelita ay nakalaya na, pinalaya ng Diyos mula sa Ehipto, nung nasa ilang na sila, may mga elemento na kasama sa mga Israelita na nag-udyok sa kanila upang magreklamo. Ito yung mga dayuhan. Hindi mismo mga Israelita, kundi yung mga dayuhan na sumama sa mga Israelita na umalis sa Ehipto. And ito yung nagrereklamo at sinasabi, ba't naman tayo pumunta rito sa ilang, samantalang meron naman tayong tahanan doon sa Ehipto, meron tayong makain doon, may tubig, at maraming mga bagay na nagbibigay sa atin ng comfort and convenience. Mga taga-sulsul, nagsusulsul sa mga Israelita na tuloy tiningnan nila ang kanilang kalagayan, instead na nagpapasalamat sila sa ating Panginoon na sila'y pinalaya o di kaya'y tumulong kay Moises na siyang naging pangulo nila sa paglaya. Yan, nagreklamo sila. At in the end, sila yung nagtakwil sa Diyos. At sila yung nagsulsul upang gumawa ng Diyos-Diyosan, yung golden calf na kanilang sinamba sa halip na magsamba sa totoong Diyos na nagpahayag sa kanyang sarili sa kanila doon sa mga milagrong nangyari nung panahon nang sila'y pinalaya mula sa Ehipto. Kaya itong foreign elements na ito, itong mga dayuhan, of course, sa Israel, ito yung mga tao na dayo lang, ay para na ring meron sa ating sarili, sa ating pagkatao, na nagrereklamo at ayaw sumunod sa batas ng Diyos. At ito yung madaling masulsulan. Katulad ng ating ebanghelyo ngayon. Si Herodes, hari, makapangyarihan, ngunit nasulsulan lang ng isang batang babae. Actually, hindi yung batang babae ang may kasalanan dito, yung nanay. Yung taga-sulsul na si Herodias. Sapagkat si Herodias ay ayaw o itinakwil niya si Juan Bautista sapagkat sinabi ni Juan Bautista na hindi makatarungan na si Herodes ay magkaroon ng relasyon kay Herodias. Bakit po? Sapagkat si Herodias ay asawa na ng kapatid ni Herodes na isang hari sa ibang lugar. Kaya itong si Herodias ay talagang ambisyosa. So, nagsulsul siya kay Herodes na patayin si Juan Bautista. Kaya lang, hindi ito ginawa ni Herodes sapagkat sinabi ng ating ebanghelyo, Gospel of Mark, na nasisiyahan si Herodes na makinig kay Juan Bautista. Tingnan natin, nakapagtataka. Nasisiyahan siya sa mga na makinig siya kay Juan Bautista sapagkat galing naman talagang magsalita ni Juan. Kaya nga maraming mga tao ang pumunta sa kanya doon sa ilang. Pero dinakip ni Herodes si Juan sapagkat ito nga ay nag-denounce sa kanyang kalagayan na kinakasama niya si Herodias na asawa ng kanyang kapatid.
Pero hindi nagawang patayin ni Herodes si Juan. Bakit? Nandyan pa rin ang kanyang konsyensya. Nasisiyahan siyang makinig kay Juan, samantalang siya'y nabagabag din sa mga sinasabi ni Juan. Kasi alam niya na tama si Juan. Hindi makatarungan na kinakasama niya ang kaniyang sister-in-law. Pero wala siyang ginawa. Now, let's look at this at our own level, no? Minsan, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Ito ay nagbibigay sa atin ng pagkabagabag sapagkat hindi naaayon ang ating buhay sa salita ng Diyos. Ngunit sa halip na ito'y gawin nating basihan upang mapapanibago natin ang ating sarili, hinahayaan natin, pinapalampas natin ang salita ng Diyos. Hindi natin siniseryoso, kumbaga. Instead, sa halip ay pinapalabas lang natin sa kabilang tenga. We have to be very careful with this kung ganun ang ginagawa natin, sapagkat a time will come na hindi natin pinapakinggan at ginagawa kung ano man yung sinasabi ng ating konsyensya. A time will come na yung ginagawa nating masama o hindi kaaya-aya will have consequences sa buhay natin that will be out of our control. Na pagsisihan natin kasi sana'y ginawa ko na at nakinig na ako sa aking konsyensya kaya lang pinalampas ko, not realizing that a time will come na yung kalagayan ng buhay natin na hindi naaayon sa salita ng Diyos ay magkakaroon ng konsekwensya na hindi na natin maiayos because it is already out of our control. Sapagkat sino ang tagasulsol sa mga masasama na magyayari sa buhay natin? Ang Diablo mismo. Sapagkat ang Diablo ay naghihintay lang ng pagkakataon na itong ginagawa natin hindi naman masyadong masama pero hindi rin mabuti, ay gagawan niya ng isang kalagayan, isang sitwasyon na kung saan ang konsekwensya ay napaka-malas para sa atin. Napakasama para sa atin. Halimbawa, bigyan na natin ng halimbawa. No? Pero I'm not referring to anybody, ha? Halimbawa, isang lalaking may asawa na may ka-text ng isang dalagita. Wala namang ginagawa. Ka-text lang naman eh. Pero, sa pag-text na yun, andyan na yung mga love you, mga ganyan. Pero, hindi itinakwil ng lalaki sapagkat nasisiyahan siya. Yung lalaki naman ay matanda na eh. Problema lang itong mga matatandang lalaki kapag binobola ng dalagita ay parang lumalakas muli. Parang nabibigyan ng pag-asa na pwede pa pala. Pwede pa pala. Mind you, it could also be matandang babae. Pwede rin. Meron akong kakilala, yung nanay nila, matanda na, wala nang ginagawa. Kaya para mabigyan nila ng kasiyahan, tinuruan nilang mag-Facebook. Nakahanap ng magandang lalaki doon sa Facebook na bata. Na problema sila ngayon sapagkat yung nanay nila may pensyon, pinapadala yung pensyon doon. Mag-ingat sa mga lola. Huwag niyong turuan ng Facebook. Okay. Balik tayo sa
sa ating halimbawa, no? Ayan, na nabigyan ng sigasig at sigla ang kanyang buhay dahil merong dalagita na nagka-interes sa kanya, nakita ng hindi ng asawa, ng anak. At dahil doon, nagkagulo sa pamilya sa pag hindi matanggap ng anak. Bakit? Nobya pala ng anak yun. Ayan, hindi niya alam eh. Para tayong marites dito, halimbawa lang ito para maintindihan natin na merong mga bagay na hindi masyadong seryoso, minsan ay ginagawa lang nating katuwaan, pero alam natin, sa konsensya natin, hindi siya maganda. Pero sinasakyan, hinahayaan natin. Ang Diablo ay naghihintay lang ng pagkakataon na tayo ay salakayin to attack us and destroy what is supposed to be beautiful sa buhay natin. Kaya ayon, matanda na sila, nagkahiwalay dahil sa away na nangyari, nagkahidwaan yung ama at mga anak at iba't iba. And then it can go on and on. And so, when God reminds us through our conscience, and sometimes through the Word of God, minsan, it could be inosenteng paghuhumili ng isang pari na hindi ba alam ng pari kung ano yung mga buhay-buhay ninyo. Pero baka meron dyan pare-parehong sitwasyon. Huwag hayaan. Huwag hayaan. At makipag-ayos na sa Diyos at ayusin natin ang ating pamumuhay so that we can have integrity. Integridad. Na kahit meron man tayong mga kasalanan, ito'y ating tinatakwil at nagpapanibago tayo ng ating buhay sa pamamagitan din ng biyaya ng Panginoon. And ito ang mababasa natin at maintindihan natin sa pagpapakasakit ni Juan Bautista. The Passion of John the Baptist. Kasi nga, nawalan siya ng buhay dahil sa sulsul ni Herodias. But in the end, it is not John the Baptist na nawalan ng buhay. Sapagkat alam natin na si Juan Bautista ay kinakalinga ng Diyos. At hindi kamatayan, physical na kamatayan, ang nagpapatid ng kanyang buhay. Sapagkat siya ay buhay at siya ay buhay magpakailanman sa presensya ng Panginoon. Ang nawalay at napugutan ng ulo, ang totoong napugutan ng ulo ay si Herodes. Sapagkat walang prinsipyo. Sunod-sunuran lang. Yung mga taong ganyan, ang hinahanap lang ay kasiyahan. Tingnan mo, nasiyahan siyang makinig kay Juan Bautista. Nasiyahan siyang magkaroon ng bangkete. Nasiyahan siyang nakita niya nagsasayaw yung kanyang stepdaughter. Puro katuwaan at kasiyahan lang. Kapag yun ang hinahanap natin sa buhay palagi, madali tayong mapugutan ng ulo. Sapagkat wala tayong ulo, wala tayong prinsipyo. Lahat ay ang namamahala ay ang pita ng laman. Naway isaayos natin ang ating buhay at mamuhay tayo ng maayos ayon sa kalooban ng Diyos. Alam kong mahirap iakma ang ebanghelyong ito sa birthday ni Father Herbert. Birthday pus napugutan ng ulo. Pero sabihin na lang natin na yan ang risgo ng pagkapari.
when you become a conscience, when the voice of conscience is coursed through the priest, ay mahari din namang itatakwil ka. Ngunit, ang mahalagay, andyan din yung integrity. Integrity. Sapagkat, kung meron tayong integridad, hindi tayo mapupugutan ng ulo kahit mawalan man tayo ng buhay dito sa mundo. Sapagkat ang Diyos mismo ang kakalinga at aakay sa atin. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, Panginoon, digin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang simbahan, naway may tapang natuparin ng kanyang prophetikong misyon na ipinahayag na ebanghelyo na walang takot at kompromiso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang ating pamayanan, naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tayo naway hindi paghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, bagkus higit na maging matatag sa pananampalataya sa pamagitan ng mga ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway pukawin ng sigla at pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manabing lumikha sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang, at sa dugo niyang dumanap ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mo sa kanya'y mamuna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang sa iyong itinagi, at sa ligaya ng marami siya'y naging salbi. Bago pa siya iluwan, kanya nang ikinagalang ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa kanang propeta siya lang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat ng liligtas. Siya pa rin ang tagapagpabinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinaninindigan kahit dugo niya'y dumanap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang hungkay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Vere Sanctus est Domine Homus omnis sanctitatis, et ergo dona Quisimus Spiritus Tui Rore Sanctifica, ut nobis corpus et sanguis Fiat Domini nostri, Iesu Christi. Qui compassione voluntaria crederetur, accepit panem et gratias agens precit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate, ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis credetur. Simile modo, postquam cenatum est, accipiens et cadicens, iterum tibi gratias agens dedit, discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis secundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.
Misterio Fidei. Memoris igitur mortis et resurrectionis eius tibi Domine, panem vitae et calicem salutis sacaremus. Gratias agentes quia nos Deus saluisti, a stare coram te tibi ministrare. Et supplicias te precamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregamur in uno. Memento etiam fraterum nostrorum, qui per resurrectionis dormierum, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eius in lumen cultus tui et vitae. Omnium nostrum quersimus miserere, ut cum beate Dei Genetrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibia saecula placuerum, eterne vitae meriamur in se consortes, et laudemus et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. Et ipsum et ipso et ipso est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitatis Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubilin ng mga nagkakalang nautos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadiyang sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng isang libutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Pangalangin mapagmahal sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayon ay pinagliliwang ang pagsilang sa kalangitan na tagapagbinyag na si San Juan.
Ipagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak namin lalo ang pagganap nito araw-araw. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.